The Daily Brad. The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Happy Monday, everyone. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Si Okay, Doc sige. Alan Torquator. Ayan, nakikinig sa atin si Doc Roy ng Michigan. Good Good morning. morning. Ito na po, sige, kami po ay nakaantabay na Brad Jeff sa ating aral. Ito po din ang ating question for tomorrow's What's on Your Mind. Go ahead. Yes, Brad Ted, before ako magsimula lang, isang avid listeners natin from Cavite, nagbe-birthday ngayon. Ate Joy, asawa siya ni Art. Ayan, kapatid to ni Ate Nessa. Well, relevant ang ating topic ngayon dahil ang ating serye, ang title, Kamusta Ka? Yan, iba't ibang estado ng puso. Alam niyo po, yung bakit ito yung serye na pag-uusapan natin? Kasi po, sabi sa Biblia, sa isang Proverbs, above all else, sabi, bantayan niyo yung puso niyo because yan ang bukal ng buhay. It is the wellspring of life. Pag napansin niyo po, nagsimula yan sa puso at isipan, and then magiging galawan, magiging ugali nyo na, magiging kultura na sa bahay yung ganong galawan, and eventually yun na magiging destiny natin. So marami pong tao, they look okay, parang sa Instagram nila, Facebook, externally, parang okay naman, pero magugulat ka na lang bigla, internally, may struggle pala. Kaya kung kumustahin natin yung iba't ibang estado ng puso ng tao and bibigyan natin ng kaukulang karunungan mula sa Biblia. Pag-usapan natin yung una, yung pusong balisa. Alam niyo po yun? Pag sinabi natin balisa, anxious heart. Napansin niyo po, kahit tahimik minsan yung paligid, ang ingay ng isip natin. Pag sabi ko maingay, magulo. Pagod yung katawan, pero gising pa rin yung utak, paulit-ulit mong iniisip, nag-overthink tayo, paano kung mawalan akong trabaho? Paano future ng pamilya ko? Paano kung hindi ako gumaling? Paano pag lumala? Paano pag stage 4 to? Paano kung sumablay ako? Paano pagka ganito, ganyan? Minsan, hindi naman totoong mangyayari, pero alam mo yun, pinagdadaanan agad natin sa isip natin, and that's anxiety. Maraming tao po, nakangiti sa labas, pero punong-puno ng panic sa loob. And you know what the Bible says sa Filipos 4:6? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Hindi sinabi sa Biblia na huwag na kayong mag-alala and then period. Hindi, binigyan tayo ng option. Ito ang gawin mo instead. Sa halip, lumapit ka raw sa Lord. Idulog mo sa Panginoon yung mga needs mo, samahan mo ng prayer with thanksgiving. Hindi nakikita sa pagkontrol ng lahat. Nakikita ito sa pagsuko ng lahat sa Diyos. The more po we try to control everything, the more anxious we become. Para yung kumuha ka sa dalampasigan ng buhangin, the more mo siya kinakapitan at pinihigpitan, the more siya nawawala. Eventually, wala ka ng hawak na buhangin. Pero habang mas natututo tayo mag-surrender, mas lumalalim po yung peace natin. Interestingly, yung pong word na anxious, yung do not be anxious, do not worry, ang Greek word niyan, bihira lang gumamit ng Greek dito, pero for this time, ang word po is merimnao, ang ibig sabihin, divided, nahati sa iba't ibang direksyon. Yun po yung do not be anxious. Huwag daw mahati sa iba't ibang direksyon ang ating isipan, ang ating puso. Nandito yung katawan mo pero kung saan pumapasok na mga worst scenario ang ating isipan. So, hindi po comfortable life ang solusyon ng Diyos. Surrendered life ang solusyon ng Diyos. Ang peace ng Diyos hindi nakadepende sa sitwasyon. Kaya let me end. Ano ang mga bagay na paulit-ulit mo ngayong kinakatakutan at iniisip? Ano yung pilit mong kinokontrol na kailangan mo para isurrender sa Diyos? Ngayong araw na to, Lunes na Lunes, imbis na paulit-ulit mong isipin ang problema, paulit-ulit mo ito ipanalangin, instead of feeding your fears, feed your faith. Tandaan natin, kapag gusto mong kontrolin lahat, mawawala ang kapayapaan mo. Dahil dito nagmumula ang kapayapaan na surrendered life kay Lord. Again, ulitin ko po, Filipos 4:6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Tayo po'y manalangin, Panginoon.
Meron na namang mga bagong ganap dito sa bansa namin. Maraming anticipation ngayong araw na to. Pero Lord, ikaw naman ang may control ng lahat. Sabi mo nga, ikaw nag-i-instilla ng hari, ikaw din nagtatanggal ng hari. Kumbaga Lord, yung authority galing sa'yo. So Lord, huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba. Idulog namin lahat sa'yo. Gawin namin yung role namin. And then the rest, we lift up to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito, sa panibago pong araw ng pagmimisyon ni Brad Jeff. Alagaan niyo po siya, higit sa lahat pong kanyang kalusugan at ang mga taong nakantabay po sa aming pong segment na ito, sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Salamat muli na marami. Thank you. Thank you so much. Yes, Brad Ted. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng reminder. Kaya salamat din sa pagkakataon na kahit papano, spiritual ay nabubusog din ang ating mga kababayan. Alam natin mamaya. Maraming ganap sa bansa natin. Oh, sige. Thank you, Brad. We'll catch you again tomorrow. Bisperas na po ng Wednesday. Wednesday po, Pista Official. Edil Adha ang ang okasyon. Alright, so Brad, see you tomorrow. We'll see you again, Brad Ted. Again, happy birthday, Ate Joy. Yan ang hipag ni Ate Nessa ng National Kidney Transplant Institute. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.